Kay Jesus. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras nito, sa opportunity to listen to your word. Lord, speak to us and transform us, O God, through your word, Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord. Bless your word. In Jesus' name, amen. Amen. At tayo po'y magpapasimula. Ngayon po, yung binigyan ko po ng pamagat. Yung ating topic for tonight is, can we outrun God? Siguro naman po kapag sinabing can we outrun God, alam niyo na po kung sino yung tinutukoy ko. Buksan po natin sa book of Jonah. Basahin po natin sa Jonah chapter 1, verse 1 hanggang 17. Okay, so dito, sabi niya dito, ang aklat na ito ay naglalaman. Pwede pong pakibaba, hindi ko po makita. Okay? Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amitay. Isang araw sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive, sa isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip, pakibaba po. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Jopa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantalang si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. Ano pat nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante at magpabulunatan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa. Nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila. Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo? Sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig. Kaya't sinabi nila kay Jonas, napakalaki ng kasalanang ginawa mo. Lalong lumakas ang bagyo, kaya't tinanong nila si Jonas, ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya't nagkaroon ng ganitong kalakas na bagyo, sagot niya. Gayunpaman, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh. Kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili
ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. So, okay. Balik po tayo sa verse 1. Alam niyo po ba, nag-search po ako. Ang ibig sabihin pala ng Jonah, basahin ko po muna. Ang aklat nito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas, na anak ni Amittai, na isang araw ay sinabi sa kanya ni Yahweh. So nag-search po ako. Ang ibig sabihin pala ng Jonah ay dove. So tamang-tama, no? He flew away, no? He flew away from his calling, no? And ang ibig sabihin naman ng Amittai, sabi, anak siya ni Amittai. So ang ibig sabihin ng Amittai, Ami means my nation. Tai means truth. So pag pinagsama, my nation is true. So yun po yung ibig sabihin nito. So sa verse 1. So verse 2, basahin po natin. Sabi niya dito, pumunta ka sa Ninibe, na isang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. So dito po sa verse 2, si Jonah, klarong-klaro na siya ay nakareceive ng mission mula kay Lord. Naka-receive siya ng assignment. So dito, klarong-klaro rin na sinabi sa kanya ni Lord, pumunta ka sa isang malaking lungsod, no? So dito, sabi niya, dahil sabihin mo sa taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. So dito, napakaklaro po, napakaklaro ng mission ni Jonah. Ano po 'yon? To preach repentance doon sa lugar na iyon. So, klarong-klaro din na ang Diyos po ay nagsasalita. The Lord speak to us, no? At klarong-klaro din na nagbibigay siya ng instructions sa bawat isa. Siguro po marahil na kayo rin po, no? Naranasan niyo na rin po na makareceive ng instructions na mula sa ating Panginoon. So, ganun din po kay Jonah sa verse 2. The Lord speak to him. At meron siyang mission, no? To preach repentance. So, dito naman po sa verse 3, sabi niya dito, sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngayon, ang tanong ko po, can we outrun God? Kaya ba nating takasan talaga si Lord? Kaya ba natin siyang takbuhan, no? Yun yung akala ni Jonah, no? Akala po niya na kaya niyang takasan si God. Kaya naisip po niya na akala niya makakatakas siya sa presensya po na ni God, no? Kaya naisip niyang magpakalayo. So akala niya makakatakas siya, no? Ngayon, hindi po natin matatakasan si God kahit kailan, no? Ngayon po, si Jonah ay isa siyang prophet, no? Ang tawag sa kanya ay he is runaway prophet, no? He is a runaway prophet na tumatakbo siya sa kanyang obligasyon, no? Alam niyo po ba na tayong lahat ay may obligasyon, no? Mula nung tinanggap po natin si Jesus, no? Tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, meron na po tayong obligasyon sa Panginoon. Ano po ito? Yung gawin ang kalooban ng Diyos. And syempre, to preach His word, no? Na ikalat yung mabuting balita na kung paano tayo naligtas, ganun din, no? Ikalat po natin iyon, no? So dito si Jonah, yun po, inakala niya na siya ay makakatakas, no? Ngayon, may tanong po ako, no? Are you struggling to obey God? Meron ba kayong minsan nararanasan na nag-i-struggle ka, no? To obey God?
na kagaya ni Jonah. Kaya nga po siya tumakas dahil meron siyang struggle, no? So alam niyo po, bilang pong mga anak ng Diyos na kung saan tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, we are called to obey, no? We are called to obey God, no? Ngayon, bakit nga ba? Bakit nga ba tumakas si Jonah? Alam niyo po ba, nung una ko tong binasa, ako rin po nagkaroon ng puzzle. Nagkaroon po ako ng question mark, no, nung binabasa ko ito. Bakit nga ba tumakas si Jonah? Bakit ayaw niyang sumunod? Kung tutuusin, si God, makapangyarihang Diyos, yung nag-uutos sa kanya. Pero bakit nagawang takasan ni Jonah yung pinag-uutos sa kanya, yung mission na ibinibigay sa kanya ng Diyos? Ito po yung dahilan. Alam niyo po ba yung Ninive, no? Yung Ninive is a capital of Assyria, no? At ngayon, ito ay tinatawag na bansang Iraq, no? Yung Ninive ng panahon ni Jonah, they are great in power, no? They are great in power and wealth. Mayaman, no? Mayaman yung bansang Ninive, no? Ngayon, yung mga taong nakatira sa Ninive ay tinatawag din silang barbarian, no? Anong ibig sabihin ng barbarian? Kapag sinabing barbarian, alam niyo po ba, doon sa mga kalaban, no? Doon sa mga kalaban ng mga barbarian, talagang tinotorture nila, no? Tinotorture nila yung kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng tinutuklap nila yung mga balat, no? Yung ilong, yung kuko, no? Ganon sila kagrabe mamarusa, no? Tapos namumugot sila ng ulo, no? Ganon sila kagrabing mag-torture sa kanilang kaaway. So, they are called barbaric, no? Ngayon, minsan iniisip ni maaari na iniisip ni Jonah, no? Noong panahon na iyon na yung mga taong na nasa taga Ninive ay wala ng chance, no? O kaya naman wala silang karapatan, no? Wala silang karapatan na sila ay maligtas. Kumbaga ginudge na ni Jonas, no? Yung mga taga Ninive, no? Na wala silang chance, wala silang karapatang maligtas, no? At pero dahil ang Diyos natin ay mapagmahal, our God is a God of second chances, no? Ang Diyos natin ay yung grace niya, no? Yung mercy niya ay napakalawak, no? At isa pa palang dahilan kung bakit ayaw ni Jonah na maligtas yung mga taga Ninive. Alam niyo po ba? Dahil ang bansang Ninive, yung mga tao doon, isa sila sa nanakit, no? Isa sila sa mga kaaway at nanakit sa mga Israelita, no? Kaya ayaw ni Jonah na sila ay mabigyan ng chance. Ayaw niya na sila ay maligtas, no? Kasi sila yung nanakit, no, sa bansang Israel at sila ay kaaway, no, ng bansang Israel. So para kay Jonah, they don't deserve the mercy of God. Pero para kay Jonah 'yon, no? Para kay Jonah 'yon. 'Yun yung kanyang feelings na nararamdaman, no? Siguro maaring nakita niya kung paano torture, no? Hugutin, no? O balatan, no? Yung mga naging kaaway, yung mga barbarian, no? Na mga taga Ninive. Ngayon, sa buhay naman natin, no? Balik naman tayo sa sa buhay natin. May tanong po uli ako. May mga bagay ba tayo, isasali ko po yung sarili ko, no? May mga bagay ba na tayo ay may tinatakasan katulad ni Jonah? Halimbawa, pag sinabi ni Lord, pumunta ka doon, i-share mo yung nagtitinda. O pumunta ka doon, i-share mo yung namamalimos o kaya yung katabi mo sa bus o kaya yung katabi mo sa jeep, no? Maaring ang bawat isa sa atin ay naranasan na iyon. Ngayon, nung ikaw ay inutusan ni God, ikaw ba ay sumunod or ikaw din ay tumakas katulad ni Jonah?
Alam niyo po ba sa Bible, meron po akong tatlong kinuha na example. Alam niyo po na napakahirap. Napakahirap yung binigay ding assignment sa kanila ni God. Pero ang tatlong ito ay sumunod. Una, siya po ay si Jeremiah. Si Jeremiah, kahit bata pa siya, no? Kahit bata siya, nang siya ay tawagin ng Diyos upang mangaral sa Israel, siya po ay sumunod, no? Siya po ay sumunod sa Diyos, no? Na ipangaral, no? Kung ano yung mga warnings, mga reminders na ipinabibigay sa kanya ng Diyos. So, kahit bata pa lang siya, ginawa niya yon. He obeyed, no? Pangalawa, no? Si Hosea. So, kilala naman po natin yung buhay ni Hosea. Biro niyo po, inutusan siya ni God na mag-asawa ng isang prostitute, no? Si Gomer. Pero, sumuway ba si Hosea? No. Siya po ay sumunod. So, nag-asawa nga po siya ng isang prostitute. Yun nga po ay si Gomer. At ang pangatlo, no, wag na po natin bubuksan. Pero makikita natin to sa Isaiah chapter 20 verse 3. Si Isaiah, no? 3 years, no? 3 years na siya ay lumakad ng hubad at walang panyapak. Hindi naman yung totally hubad, no? Yung meron pa rin siyang salawal, no? Kasuotang panloob, no? Yun po ay makikita sa Isaiah chapter 20 verse 3. Pero bagamat mahirap, no? Yung ipinag-utos sa kanya ng Diyos, si Isaiah po ay sumunod. So silang tatlo, no? Mga halimbawa lamang po ito na mga Bible characters na sila ay inutusan ng Diyos at sila ay sumunod. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung lugar na kung saan si Jonah, he went to Joppa, no? Alam niyo po ba ang Joppa na lugar, no? Bandang kanan po, bandang kanan, yun na yung papunta sanang Ninive, no? Sa ito po yung Joppa, bandang kanan, yan na po yung lugar ng Ninive. Tapos yung layo niya po ay 5,000 or 500 kilometer, no? Sa east, no? Joppa, tapos papuntang east, no? Sa right side. Ito po ay 500 kilometer yung layo niya, no? Ngayon naman po, sa left side naman po, no? Sa left side ng Joppa, yun naman yung west, no? Yun yung lugar na na kung saan gusto niyang pumunta, na gusto niyang tumakas. Yan naman po yung lugar ng Tarsis na ipinasya ni Jonah na siya ay pumunta doon na buong akala niya ay matatakasan niya si God, no? Ngayon, alam niyo po ba yung layo ng Tarsis, no? From Joppa? Ito po ay may layong 5,500 kilometers, no? 500 ay 5,000, sorry, 5,500 kilometers yung layo niya sa Joppa. Ngayon, ano po yung napansin nyo? No? Look at the difference, no? Mas malayo yung Tarsis. And at the same time, mas mahal. Mas mahal siyempre yung pamasahe papuntang Tarsis kasi 5,500 kilometers yung layo niya. Samantalang, yung Ninive naman ay 500 kilometers lamang. Mas mura, no? Mas mura yung pamasahe papuntang Ninive. Pero dahil galit nga si Jonah at ayaw niyang maligtas, no? Ayaw niyang maligtas yung mga tao sa Ninive, mas ginusto niyang tumakas at pumunta sa lugar ng Tarsis, no? Ngayon, alin sana yung mas malapit kung nag-obey si Jonah, no? Siyempre po, yan ay ang lugar ng Ninive, no? Di ba po? Kasi dahil 500 kilometers lang siya ang layo nito at mas mura yung pamasahe doon. Ngayon, sa verse 3 pa rin po, no? Sa verse 3. Alam niyo po ba, ang napansin ko po dito sa verse 3, no? Kapag tayo ay sumusuway, no?
Kapag tayo ay sumusuway sa utos ng Diyos, alam niyo po ba, yung kaaway, si Satan, nakasupport, no? Nakasupport din po siya, no? 100%, no? Nakasupport po siya sa papaanong paraan, no? Gumawa rin siya ng paraan na upang si Jonah ay magkaroon ng mabilis na masakyan, no? Mabilis na masakyan at magkaroon din ng agad-agad na pamasahe, no? Pamasahe papuntang Tarsis, na kung saan yun ay malayong lugar. So, alam din po ng kaaway, no? Alam din po ng kaaway kapag tayo ay sumusuway sa utos ng Diyos. And at the same time, nakasupport siya 100%, no? Yung kaaway. Yun po yung nakita ko rin po sa verse 3. So, balikan po natin uli yung verse 3. Sabi niya dito, sa halip na pakibaba po, pakibaba po. Sabi niya, sa halip na sumakay, ipinasya ni Jonah na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo siya ng isang barko. So mabilis, no? Mabilis siyang nakatagpo or nakakita ng barko, no? 'Di ba? 'Yun yung sinasabi ko na nakasupport din yung kaaway. Hindi siya nahirapan, no? Hindi siya nahirapan maghintay, maghanap. Agad-agad, no? Nakakita siya ng masakyan niya kasi nakasupport nga yung kaaway dahil alam niya na siya ay sumusuway, siya ay tumatakas, no? So yun, no? So ang akala ni Jonah, no, sa kanyang kaisipan, no, kung pupunta siya sa lugar ng Tarsis ay matatakasan niya si God. Pero sa palagay niyo po, kaya nga bang takasan ni Jonah si God? Hindi po, no? Hindi niya kayang takasan si God. Verse 4, sabi niya dito, ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko, no? Ngayon, kung sumunod, no, verse 4 po. Kung sumunod si Jonah, wala sanang bagyong dumating, no? Wala sanang bagyong dumating. Kaya kinakailangan pa na yung bagyong iyon na pinadala ng Diyos ay to shake and awake Jonah, no? So again, yung bagyong pinadala ni God, no, ay to shake and awake Jonah, no? Ngayon, verse 5. Punta po tayo sa verse 5. Sabi niya dito, dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. So, ibig sabihin, yung mga nakasakay doon, yung mga tripulante, dahil sa lakas ng bagyo na naroroon, nagkanya-kanya na silang mag-pray sa kani-kanilang Diyos. No? Tapos, sabi niya rito, pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamentong para gumaan yung sasakyan. Stop po muna tayo dito, no? Alam niyo po, sabi niya dito, inuulit ko, pagkatapos inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan yung sasakyan nila, no? Para siguro madami ng tubig na pumasok doon sa barkong sinasakyan ni Jonah. Pero alam niyo po ba sa buhay natin, katulad ng mga tripulanting ito or mga nakasakay doon, no? Yun ang akala nilang paraan. Yun yung akala nilang ways, no? Na kapag inihulog nila yung kanilang mga kargamento o kanilang mga gamit, no? Magiging maayos na, no? Yung barko, no? Yung galaw ng barko. Minsan sa buhay po natin, no? Katulad ng mga tripulanting ito na inihulog nila yung kanilang kargamento, nagbawas sila ng mga baggage nila. Minsan, kapag po tayo may problema, no? Kapag po tayo may problema, minsan ginagawan po natin ito ng solusyon. Pero ano po yung napapansin nyo? Kapag ginagawan po natin ng solusyon yung ating mga problema, wala pa rin, di ba po? Wala pa rin. Wala pa rin itong solusyon.
Bakit po? Maliban kung ito ay ibinigay mo sa Diyos, no? Maliban kung ito ay ibinigay mo sa Diyos, doon lamang ito may nagkakaroon ng solusyon, no? Nagets niyo po? So, katulad dito, no? Inakala nila sa pagbabawas o paghulog ng kanilang mga kargamento, no? Na magiging maayos na yung kanilang sinasakyan. So, sa buhay din po natin, minsan kapag tayo may problema, no, gumagawa tayo ng solusyon, pero wala pa rin pumapalpak pa rin, no? Nagkakaroon pa rin ng mga maraming aberya at walang solusyon. Bakit? Dahil tanging sa Diyos lamang po. Sa Diyos lamang po natin matatagpuan, mahahanap yung mabuti at tamang solusyon. At ang solusyon na binibigay sa atin ng Diyos ay napakabuti at mapayapa, no? Ngayon, dito naman po, sabi niya dito, balik ulit tayo, sabi niya, samantalang si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Ang nakita ko naman po dito, yung minsan po, kapag po ang tao ay dumaranas siya ng depression, ano yung napapansin natin? Ang gusto nila sa madilim na lugar, no? Na walang pumapasok sa kwarto nila, nakasara yung mga kortina, ayaw nilang nasisikatan ng araw, no? Kagaya ni Jonah, no? Parang wala na siyang gana, no? Wala na siyang gana, no? Natutulog siya sa isang ibaba, sabi niya, ibabang palapag, no? Wala na siyang gana. Dahil ngayon, no? Ayaw niyang sumunod sa pinag-uutos ng Diyos sa kanya, no? Ngayon, sa verse 6, sabi niya dito, nakita ng kapitan at ginising. Anong nagagawa mo pang matulog? Excuse me. Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Ngayon, yung kapitan ng barkong ito, no, alam niya, no, na kung gaano yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi maaring dito depressed na siya. Hindi na niya alam ang gagawin niya, no? Dahil malakas ang hangin, malakas ang alon, mataas yung alon, no? Tapos yung tubig pa ng dagat, pumupunta pa doon sa barkong iyon. So, nakita na niya ng kapitang ito na kanya-kanya na silang nananalangin sa mga Diyos nila. Pero wala pa ring nangyayari, no? Yung bagyo rumaragasa pa rin, no? Rumaragasa pa rin yung bagyo. Kaya ayun, buti na lang natagpuan niya si Jonah at ginising at inutusan na manalangin, no? Na sabi niya, baka sakali, sabi niya, baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan, no? So, yung kapitan na ito, no? Maging yung kapitan na ito, nalaman niya yung kakayahan ng Diyos, no? Ngayon, sa verse 7 po, sabi niya dito, nag-usap-usap ang mga tripulante, magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Kasi nanalangin na sila Kanya-kanya na silang prayer, pero hindi pa rin tumitigil yung bagyo, yung malakas na hangin, yung mataas na alon, sabi niya. Tapos, gayon nga ang kanilang ginawa. Nabunot ang pangalan ni Jonas. Dito po sa verse 7, the Lord exposed, no? The Lord exposed Jonah na siya nga yung dahilan kung bakit nagkaroon ng bagyo, no? So the Lord exposed Jonah. Ngayon, sa ating buhay, no, kapag tayo tumatililis or nag-i-escape, no, tumatakas, no, the Lord will expose us also. Hahayaan mo rin ba yon na i-expose ka ni God, no, na ikaw ay gumagawa ng mali, no? So, ganyan dahil matigas, no? At sumuway si Jonah. Kaya yun, no, ang nangyari sa kanya. The Lord exposed Jonah, no?
Biro mo, nagpalabunutan sila sa dami ng pasahero. At si Jonah yung nabunot, no? Yung pangalan ni Jonah, yun ang nabunot. So na-expose si Jonah na siya nga yung dahilan, no? Ngayon, sa verse 8 and 9, sabi niya dito, kaya siya'y kinausap nila. Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyaring ito. Anong ginawa mo rito? Sabi niya, saan bansa ka? No? Saan bansa ka galing? Taga saan ka? Anong lahi mo? No? Nag-i-interrogate na, no? Nag-i-interrogate na sila. So, dahil nalaman nila na si Jonah nga yung may kagagawan. Kaya dito sa verse 9, umamin na, no? Umamin na si Jonah. Sabi niya, sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. So na-interrogate na siya, no? Ngayon, lundag po tayo sa verse 12. Verse 12 po. Sabi niya dito, ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganitong kalakas bagyo. Sagot niya. So, dito, alam niyo po ba, si Jonah, no, bumalik siya uli sa Diyos. Tayo din, no? Kapag tayo'y babalik sa Panginoon, kapag tayo nakakagawa ng mali, nakagawa ng kasalanan, ang sabi po niya sa kanyang salita sa 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive us, no? Tayo din, no? Kapag tayo po, okay, 1 John 1:9, sabi niya dito, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin. Tingnan niyo po yung word na to, maaasahan, no? Maaasahan natin na tayo'y patatawarin ng Diyos sa mga ito. At sabi pa niya dito, lilinisin, no? Lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, no? Ganyan po ang Diyos natin, mapagmahal. He is a God of second chance, no? Sapagkat ang Diyos natin siya ay tapat at matuwid. So ganun din po sa buhay natin, no? Kung tayo man ay nagkakasala, nagkakagawa ng mga kamalian, no? Kung babalik po tayo sa Diyos, no? He is faithful and just. Alam niyo po ba, kapag tayo'y bumabalik sa Diyos, yun na, pumapasok na yung hope, blessings, protection, and etc. Marami pang marami, no? Siyempre, mga galing sa Panginoon. Ano yung key? Ano yung key? Mula sa verse 9, no? Yung pagsuko. Yung pagsuko natin at yung pinapahayag, no? Yung ating mga nagawang kasalanan. So balik po tayo sa chapter 1 verse 12, no? Sabi niya dito, ihagis ninyo ako sa dagat, no? Very firm, no? Si Jonah dito. Kaya sabi niya, papayapa ito, no? Alam niya kung ano yung kakayahan ng Diyos, no? Alam niya na papayapa ang dagat, no? Kasi sabi niya, alam kong ako ang dahilan. Kaya nagkaroon ng ganitong kalakas na bagyo. So, nakita ni Jonah, no? Alam niya kung gaano kakapangyarihan. Our God is sovereign God, no? Dito sa verse 12, no? So, yung key dito, sumuko na si Jonah. At 'yon, inuutos niya na ihagis na siya sa dagat, no? Verse 15. Lundag po tayo sa verse 15. Sabi niya dito, pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. So dito sa verse nito, sa verse 15, confirm, no? Confirm nga na si Jonah yung dahilan, no? Si Jonah yung dahilan kung bakit nagkaroon ng malakas na bagyo. Nalaman nila na ang Diyos ay makapangyarihan, no? Ngayon,
verse 16. Ang ganda po dito sa verse 16. Sabi niya dito, dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh. Kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Anong meron sa verse 16? Nagkaroon po ng transformation and revival. Baliktad yata. Nagkaroon ng revival and transformation, no? Nakita nila kung gaano kadakila si Yahweh. Nakita nila kung gaano kakapangyarihan si Yahweh. Kasi sabi niya dito, nagkaroon sila ng matinding takot, no? Nagkaroon sila ng matinding takot. Kaya nag-alay sila ng handog. At biro niyo po, no? Sa kabila ng lahat, no? Sa kabila ng lahat na nangyari, no? Sa mga kasamahan ni Jonas na nakasakay doon, nandun pa rin yung protection ng Diyos. Ipinakita niya kung gaano siya kakapangyarihan. So, sa kabila ng lahat, lahat ng nangyayari sa ating buhay, no? Lahat ng mga negative na nangyayari sa ating buhay, our God can turn it into positive. Kayang baliktaran ng Diyos yung ating mga sitwasyon. Mula sa negative, kaya niyang gawing itong positive. Katulad ng verse 16 nito, nagkaroon ng matinding takot sila kay Yahweh, kaya sila'y naghandog at nangakong maglilingkod sa Kanya. So dito sa verse nito, nagkaroon ng revival and transformation, no? Kaya naman, sa verse 17, sabi niya dito, sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda. At siya'y nanatili doon ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. So still, no, the Lord provides ng dambuhalang isda. Sabi niya dito, dambuhalang isda, na kung saan nag-stay si Jonas ng 3 days and 3 nights. So, dito, yung dambuhalang isda, hindi purpose ni God na to kill Jonah, no? Yung dambuhalang isda, hindi purpose ni God to kill Jonah, but to save him. Yes, to save him. Kaya lang dito sa dambuhalang isda, no. Tingnan po natin, no. Palawakan po natin yung ating imahinasyon, no. Kumbaga kung ikaw si Jonah o kaya kung tayo si Jonah, imaginein po natin kung tayo nasa loob ng isang malaking dambuhalang isda. Ano yung mararanasan natin? Ano yung ma-experience natin, no? Kapag tayo ay nasa dambuhalang isda, unang-una, ang isda ay malansa. Di ba nga po sa palengke, kapag bumili ka ng isda, pag nahawakan mo, gusto mo agad lilinisin. Kasi yung isda, malansa. Imagine, no? Si Jonah, sa loob ng 3 days and 3 nights, malansa yung lugar na iyon. Ano pa? Madilim, no? Madilim, masikip, no? Masikip yung kinatatayuan o yung lugar na kung saan si Jonah ay naroroon. Again, malansa, madilim, no? Masikip, no? And the Lord is silence, no? The Lord is there is a silence, no? There is a silence, no? Bakit? Kasi si Jonah diyan, he was broke, no? He was broke. Ngayon, buksan po natin sa Jonah chapter 2 verse 2. Jonah 2:2. Sabi niya dito, Yahweh, sabi niya. Nang nandyan na si Jonah, no? Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo at sinagot ninyo ako. Mula sa daigdig ng mga patay, ako'y tumawag sa inyo at dininig nyo ako. So dito sa chapter 2, verse 2, no? Nagkaroon na si Jonah ng tunay na pagsisisi, no? Nagkaroon siya ng flee o pagmamakaawa na dito, no? Pagmamakaawa and surrendering, no? Surrendering kay God. And at the same time, no, he acknowledged God's hand. Again, si Jonah sa loob ng isda, no? Na nag-stay siya ng 3 days and 3 nights,
he acknowledged God's hand, no? That our God, again, that He is sovereign God, no? He is sovereign God, no? So, ang sarap kapag nasasabi ko at binabanggit ko yung salitang our God is sovereign God. Dahil tunay nga pong siya ay makapangyarihan, no? Sa verse 10 po, chapter 2 pa rin po. Sabi niya dito, verse 10, pagkatapos ng lahat, after na ng panalangin po, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonah sa dalampasigan. So dito, si Jonah, he found mercy. He found mercy kay God. Ganyan po, kabuti ang ating Diyos. Sa kabila ng lahat na ating nagawang pagkakamali, lagi siyang naririyan na naghihintay sa atin. Katulad ng sa prodigal son, araw-araw yung tatay doon, inaabangan niya yung kanyang anak mula sa bintana. Araw-araw po iyon. Ganon din po si Diyos, no? Si Jonah, he found mercy in this verse po, no? At alam niyo po ba kung anong napansin ko dito sa verse 10? Buti pa yung isda. Alam niyo po ba na marunong siyang sumunod, no? Marunong siyang sumunod sa utos ng Diyos, no? Mabuti pa po yung isda. Again, marunong siyang sumunod sa Diyos, no? So, special delivery pa si Jonas, no? Mula sa dambuhalang isda. Special delivery siya kasi niluwa siya, hindi siya kinain, no? Pwede siyang kainin pwede siyang kainin nung malaking isda. Pero walang magawa yung isda dahil ang Diyos yung nag-utos sa kanya, no? Na hindi niya nilusaw, hindi niya kinagat, hindi niya kinain si Jonas, no? Sumusunod siya sa utos ng Diyos, no? Dito sa verse 10. And again, special delivery si Jonas, no? Ngayon, ano yung symbolize ng isda, no? Ang symbolize po ng isda dito is not a punishment. It is a rescue, no? Mula sa malakas na bagyo, malalim na dagat, no? Ni-rescue siya ng malaking isda o ng dambuhalang isda. Kasi, biro niyo po, ako naranasan ko na maligo sa dagat na malakas yung hangin, mataas yung alon, nakakatakot, no? Buti na lang po may kasama ako dito, no? Noon, no? Pero dito, 'di ba? Imagine niyo po, malakas yung bagyo, malakas ang hangin, mataas yung alon. Kung inihulog siya doon na hindi siya sinalo ng isda, no? Anong mangyayari? Mamamatay siya, no? Mamamatay siya. Kaya yung isdang iyon, hindi siya punishment, but it is a rescue, no? Ni-rescue niya si Jonas, no? Nang dahil din sa utos ng Diyos. Ano pa, no? Yung isdang iyon, sinisimbolize din siya ng a place of prison. Bakit realize ni Jonas kanyang kamalian? Jonas ng transformation mula sa kanyang pagiging matigas, no? Yung ayaw niyang sumunod Diyos, no? At hindi siya ayun, natalo siya. Ang Diyos ang nanaig, no? Nagkaroon ng transformation kay Jonas, no? At yun ay nagpabago ng kanyang pananaw, no? Nagpabago ng pananaw sa kanyang kaisipan, no? Yun yung symbolize ng isda, no? Again, hindi siya punishment. It is a rescue, no? Niligtas si Jonah mula sa kamatayan. At mula doon, no, sa pag-i-stay niya ng 3 days and 3 nights, nagkaroon ng transformation. Chapter 3, verse 5 hanggang 7. Verse 4, simulan po natin sa chapter 3 po. Verse 4, sabi niya dito, siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw, no? Tingnan niyo po, sa wakas, dito sa verse 4, nag-obey na si Jonah and nag-preach, no? Nag-preach niya. Alam niyo po ba? Ang simple-simple lang ng sinabi niya at ang ikli-ikli niya. Sabi niya, gugunawin ang Ninibe
Pagkaraan ng 40, no? Repent, sabi niya. Repent in 40 days. No? Destroy Nineveh. No? Ganun lang kasimple pala. Pinahirapan pa ni Jonah yung kanyang buhay. Ganun lang pala kasimple. Yung sasabihin niya sa Nineveh. Ngayon, sa verse 5 hanggang 7. Sabi niya dito, na, naniwala ang tagaroon sayag sa pahayag na Pino. Nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Verse 6, nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, asan ako? Verse 6, pakibaba po, verse 6. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya sa kanyang trono. Biro nyo yung king, bumaba siya sa kanyang trono. So nakarating kay king ng Ninibe, yung preaching ni Jonah. No? Bumaba siya sa kanyang trono at naghubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo. Maging yung hari, kinilala niya na siya ay makasalanan, no? So umupo siya sa abo, nagluksa, no? So verse 7, sabi niya, at ipinasabi niya sa mga taga-Ninibe, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman, wala ring iinom, maging tao at hayop. Wow! Biro nyo, maging ang hayop nag-fasting that day, no? Sa panahon ni Jonah. Ngayon, mula sa hari, again, pati yung hayop, no? Nag-fasting. Alam niyo po ako ang anong nagkaroon sa taga-Nidibe? Grace, no? Grace iyon ni Lord, no? Sa atin din po, no? Nakakuha tayo ng grace, no? Bagamat hindi po natin ito deserve, no? Pero dahil sa grace ng God, no? Yung mga Ninibe, taga Ninibe, sila po ay naligtas mula sa parusa ng Diyos, no? Kasi si Lord, dahil nga uh, yung alam niya ang mangyayari. Kaya nga inuutos ni God kay Jonah na pumunta roon mag-preach about repentance. Kasi alam ni God kung ano yung mangyayari sa taga Ninive, na sila ay hihingi ng tawad at magsisisi. Kaya yun, no? Yun ang hindi nakita ni Jonah, no? Inisip niya yung sarili niyang gusto. Inisip niya yung sarili niyang will. Pero hindi siya nagpasakop sa kalooban ng Diyos, no? Kaya pero pagdating dito wala rin siyang magawa, no? Kaya dito, no, yung mga taga Ninibe, sila ay naligtas. Again, hindi po natin kayang takasan si God, no? Alam niyo po ba kapag tayo ay nag-disobey kay God, wala po tayong level up sa ating buhay, no? Inuulit ko po. Kapag tayo nag-disobey sa mga kalooban ng Diyos, sa mga utos ng Diyos, sa mga nais ng Diyos, no? Wala pong level up sa ating buhay Kristiyano, no? Magkakaroon po tayo ng mga regrets, no? Mga loss sa pagtakas natin mula sa mga instructions ni Lord. Di ba nagkakaroon tayo na nagsisisi tayo, sana sinunod ko si God. Sana nag-obey ako sa kanya dun sa instruction niya. At yung loss, no? No? Yun po, no? Kapag kinalaban natin si God, no? Kapag kinalaban natin si God, ang tanong, may panalo ba tayo? May panalo ba tayo kay God kapag kinalaban natin siya? Wala po, no? At sino yung tutulong sa iyo, no? Kapag kinalaban mo si God, sino yung tutulong sa iyo? Kahit ang kaaway, no? Si Satan mismo, no? Alam niya na wala siyang panalo sa Diyos, no? Wala siyang panalo sa Diyos. Kasi sa bandang huli, alam niya kung saan siya itatapon, no? Sa huling araw, alam din ni Satan kung saan siya itatapon, no? Huwag po tayong sumama kay Satan, no?
siya pinili niyang maging pasaway, no? Huwag po tayong sasama kasi tulad ng sinabi ko, kapag kinalaban natin ang utos ng Diyos o kinalaban natin si God, sumuway tayo, wala po tayong panalo, no? Wala ring makakatulong sa atin, no? So, you cannot sustain from running away, no? Again, you cannot sustain from running away. Ngayon, meron po uli akong tanong. Pasensya na po kapag ako'y nag-i-speak, ang dami ko pong tanong. Sabi niya dito, may mahirap ba sa utos ni Lord? Inuulit ko po. Meron po bang mahirap sa mga inuutos ni Lord? Ang tunay na sagot, wala po. Wala pong mahirap sa mga utos ni God. Kasi kung ang kaaway, kapag nag-disobey ka, magsusupport siya. Si God, kapag naman sumunod ka, susupport din siya. Hahawiin niya yung mga daan. Magiging smooth lahat. Walang mga aberya. No? Kapag tayo'y sumunod sa Diyos, magiging smooth lahat. No? Alam niyo po kung ano yung problema? Nasa atin po. Nasa atin po yung problema. Bakit? Kapag matigas yung ulo mo, kapag pinatigas mo yung puso mo, yung kaisipan mo, doon sa bagay na iniisip mo, na akala mo ay ganito, ganyan, pero hindi pala. No? So, wala pong mahirap sa mga utos ng Diyos. Ang problema po nasa atin. Kapag hinahayaan nating maging matigas yung ating puso, yung ating kaisipan. Kaya nga sabi ng Bible, guard your heart. Ito naman po, sabi niya dito, in obeying, alam niyo po ba, in obeying the instructions of God, ma-enjoy mo yung mga rewards, blessings, no? Lahat ng iyon ay resulta po ng pagsunod. At yan po, yan po yung message na binigay po sa atin ni God sa gabing ito. So, praise God and nawa yung salita niya ay umukit at yung revelations ni God sa gabing ito ay magpaparemind sa atin about kung paano sumunod. At we cannot outrun, no? We cannot escape God, no? Kaya yan po. So, salamat po. God bless po.